Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon. Salamat po sa Meditative Orchestra at pinangunahan po tayo ng El Shaddai Gospel Music Orchestra at kasama po natin si Brother Chris Robles. At sa oras po nito, tayo po'y darako na sa 7 huling wika ng Panginoon at tayo po'y pangungunahan ng ating pong anchor na si Brother Boyet Balisbis. Ang araw na ito ay tinatawag nating Holy Friday o Biyernes Santo. Bahagi ito ng 40 araw na panahon ng Semana Santa. Sa panahong ito, dapat ay nagninilay tayo. Nag-aalay ng pag-ayuno, nangungumpisal, at ginagawa ang lahat upang ang dati nating maling nagawa ay hindi na balikan at ulitin pa. Kaya naman sa sandaling ito, samahan ninyo kaming balikan ang 7 mahalagang wika na siyang gagabay sa atin sa pagninilay sa araw na ito. Mga salitang tinuran ng ating Panginoong Hesukristo habang siya'y nakabayubay sa krus at inaalipusta ng mga tao. Mga salitang dapat manatili sa ating puso at maging sandata natin laban sa anumang tinik sa ating puso na nagpapabigat sa ating buhay. Sapagkat sa kanyang mga salita ay napapaloob ang 7 mahalagang bilin na kung isa sa puso natin, ito ay naglalaman ng salitang humihilom, nagpapalaya at nagbibigay ng tunay na pag-asa. Higit sa lahat, kaligtasan para sa lahat ng tatanggap at maniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Bilang pakikiisa ng himpilang DWXI at ng El Shaddai Prayer Partners Fellowship International, narito at inihahandog namin sa inyo ang 7 huling wika. Sa pananalangin ni Jesus sa hardin ng Getsemani, naramdaman natin ang kanyang matinding pagsusumamo sa Diyos. Gusto sana niyang huwag nang ituloy ang nakatakdang maganap. Alam ni Jesus na naghihintay na parusa. Alam niya kung gaano ito kasakit. Hindi lamang sa pisikal na katawan, lalo na sa kanyang espiritu. Ngunit matapos siyang lumuha sa tindi ng pigati na inaasa niyang darating na pagpapahirap sa kanya, pinili niya ang dapat niyang gawin at nanatiling masunurin sa kanyang ama. Pinili niyang patuloy na magpasakop sa ama. Kanina pa, nananalangin si Jesus. Parang nananalangin ng kanyang nararamdaman. Napakalalim ng kanyang nararamdaman. Kung kailangan niya tayo, tiyak, tatawagin niya tayo. Ama ko, kung maaari, ay ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gawin mo huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Hindi nga nagtagal, hinuli siya ng mga kawal Romano at dinala kay Pilato. Hinatulang mamatay sa krus at sa kanyang pagkakapako sa krus
lalo pang panglilibak ang kanyang inabot. Iniligtas niya ang kanyang sarili. Iniligtas niya ang iba. Kaya nga kung ikaw ang Mesiyas, iligtas mo naman ang iyong sarili. Oo nga, iligtas mo ang iyong sarili. Nasaan ang kapangyarihan mo? Pinagtawanan si Jesus, nilibak, masasakit na salita ang kanyang narinig. Walang puso. Ngunit sa halip na magalit, ganito ang kanyang tinuran. Ama, patawarin mo sila sabagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Narito at ating pakinggan para sa unang winika ng Panginoong Yesus ang ating kapatid, Brother Rafi de los Reyes. Ang sabi sa Lucas chapter 23, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yan po yung unang wika ng ating Panginoong Hesukristo. Alam po ba niyo sa katuluang Katoliko, meron tayong tinatawag na 7 deadly sins. Ito po yung tinatawag na deadly sapagkat ito yung pinagbumulan ng iba't ibang uri ng pagkakasala. Isa po dito yung tinatawag nating anger, galit, at marami pang iba. Ang ating Panginoon ay sumambit ng unang wika upang i-repair ang damage na nilikha ng anger sa buhay ng tao. Napakaraming masasamang pangyayari na bunga ng galit, sinakbo ng damdamin, etc., etc. So our blessed Lord came to make the reparation for the sins of anger. Una, sa pagtuturo niya ng panalangin, na kung tawagin natin ay Lord's Prayer, may sinasabi doon, forgive us of our sins as we forgive us yung ating kapwa-tao. Yung kanyang pagbibigay sa atin ng mga precept, yung mga rule. Ano sabi ng Panginoon? Love your enemies, do good to those who hate you, at yung tungkol sa retaliation, ng pagganti. Ang sabi niya sa retaliation, go on 1 mile. Kung may kumuha ng iyong cloak o balabal, ibigay mo. Pag may sumampal sa iyo, ibigay mo pa yung kabila. Huwag gaganti. Yan po isa sa mga pagsupil sa nilikha ng galit sa buhay ng tao. Pero the perfect reparation for the sins of anger was made on the cross. Nang sabihin ng Panginoon, Father, forgive them for they know not what they are doing. Ano po ang dahilan ng pagkapatawad? Bakit tayo kailangan magpatawad, umunawa at magparaya? Bakit? Una po, mga kapatid, because of ignorance. Nasabi ng Panginoon, Father, forgive them, for they know not what they are doing. Ang dahilan para kay Kristo ng pagkapatawad ay dahil tayo po ignorant. Ignorant tayo sa ilang mga bagay. Number 1, we are ignorant of others, mga kapatid. Sapagkat tayo po ay talagang nakalagay po sa Book of Acts chapter 3. Acts chapter 3.
14. No. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid. At isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumula ng buhay. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa bagay na ito. Ang kapangyarihan ng Panginoon, ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya, tulad ng inyong nakikita. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi nyo alam ang inyong mga ginagawa. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong mga ginawa. Gayon din ang inyong mga pinuno. So sinasabi ng sulat sa Biblia na hindi nila alam ang kanilang ginagawa. They were ignorant, mga kapatid. Kasi po, tayo pong tao, hindi tayo katulad ng anghel. Wala tayong tinatawag na wala tayong full understanding. Wala tayong perfect understanding of the consequences of our acts. Sapagkat kung tayo po'y mayroong ganap na pagkakaalam at ganap na knowledge sa mga consequence doon sa ating ginawa, mga kapatid, walang kapatawaran. Ang mga anghel, the fallen angels, sila po yung mga mayroong perfect knowledge, perfect understanding. At sila po'y nagkasala, kaya walang kapatawaran ng mga fallen angels, mga kapatid. So tayo, we are very ignorant of ourselves and of others. Kaya hirap tayo magpatawad, hirap tayo magparaya, hirap tayong umunawa. Yun ang dahilan, mga kapatid. Bakit kinakailangan natin magpatawad? Sapagkat we are ignorant. Ignorant of others. We know little of their motives, their good faith, and the circumstances surrounding their actions. Marami tayong hindi alam sa ating kapwa-tao, mga kapatid. Hindi natin alam ang kanilang family background, ang kanilang kapaligiran na kinalakihan. Hindi natin alam ang kanyang mga karanasan sa buhay. Hindi rin po natin alam ang kanyang mga kabiguan, kaapihan at kalungkutan. Meron sinabi si Henry Longfellow, ito sinabi niya, if we could read the secret history of our enemies, we should find in each man's life sorrows and suffering enough to disarm all hostility. Kung magagawa lang natin mabasa ang mga lihim sa ating kaaway, no? The secret. Tayo po'y tiyak, may makikita tayo doon na mga bagay-bagay nakakalungkot o maaaring isang mga bagay-bagay na maaawa ka sa kanya. At pag nagyari yun, mga kapatid, yun ay sapat upang ating mapawi sa ating kalooban yung galit. Kaya lang wala tayong kapasidad bumasa ng buhay ng tao. Kaya ang nakikita lang natin yung kanilang maling ginawa. Pero bakit nagawa? Anong dahilan? Bakit nangyari yun? Hindi natin alam. Kaya tayo po'y hirap magpatawad, hirap umunawa, at hirap magparaya, mga kapatid. We can find excuses for our anger against our neighbors, and yet we refuse to admit the same excuses when our neighbor are angry with us. Marami tayong excuses, mga kapatid, pag tayo ang may galit sa ating kapwa-tao. At kapag tayo naman ay may galit sa ating kapwa-tao, marami naman tayong mga panusot din.
Pangalawa, we are ignorant of ourselves. Kanina, of others, no? Marami tayong hindi alam sa buhay ng ating kapwa-tao. Na kung malalaman mo lang ang mga lihim na ito, tsak, ikaw ay maaapektuhan nun at maaawa ka. Pangalawa, we are ignorant of ourselves. Gaano natin lubusang kilala ang ating sarili? Ito sabi, unfortunately, it is ourselves we know least. Our neighbor's sins, weaknesses, and failures, we know 1,000 times better than our own. Yan. Kung meron man tayong hindi lubusang kilala, yan yung ang ating pong mga sarili. Madali magsabi ng kamalian at kapintasan ng ibang tao, pagkakasala. Pero yung tungkol sa'yo, medyo hindi lubusang naaamin yung ating mga pagkakasala. At ito pa ang isang dahilan. We all have limitations, we all have weaknesses, and we are all sinners in need of God's forgiveness. Kaya yan po mga yan, mga kapatid, ang nagsisilbing dahilan o basihan kung bakit tayo kinakailangan magpatawad, umunawa at magparaya dahil hindi naman tayo perfect eh. Kung meron sa ating nahihirapan magpatawad, perfect ka ba? Wala ka bang pagkukulang? Wala ka bang kahinaan? At kung tayo po'y tapat o honest, atin pong matatanggap na tayo po'y may mga limitasyon, may mga kahinaan, at isang makasalanan din ang kailangan ng kapatawaran ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa tuktok ng Kalbaryo, tayo po'y pinapaalalahan, nire-remind ng Panginoon na tayo po'y magpatawad sa ating kapwa-tao sapagkat ito po ang kanyang mga turo tungkol dito. Sabi ng Panginoon, at patawarin mo kami sa mga nagkasala sa amin. Ang pagkapatawad ay prerequisite upang ating matanggap ang kapatawaran ng Diyos. Kung hindi po tayo magkapatawad, hindi rin tayo patatawarin ng ating Panginoon sapagkat prerequisite, mga kapatid ko. Kaya bilang tugon sa panawagan ng Panginoon, matuto tayo magpatawad sa ating kapwa at sa ating po mga kaaway kung mayroon man. Marami pong salamat. Oh Jesus, patawarin sa aking kasalanan. Ang madilim na kahapon, ngayon ay bagong buhay. Nais kong magbagong buhay sapagkat mahal mo ako. Salamat sa bagong buhay. Dahilan sa'yo, Jesus, ilayo mo ako sa lumang daigdig na ang nalasap ko ay pawang pasakit. Panalangin ko, Diyos, ay linapin mo ako. Huwag mo nang pababayaan muling magkas
kasalanan